pagsilbi. Katapong kaini, ang satuyang nasyon, magkakaiguan ng tersihan sa 2025 sa okasyon na nangyayipon ng harapon na pagburo-buro, patutuuhan, asin kamautan para sa karangayan at kagawasan. Adlang ba muling kataramon ni Kristo sa krus, iguaning koneksyon sa presente panahon, at sa iyang pagkapunan ng pagpatawad asin pagkamuot, sa pagyan sa to na magkaiguan ng komunidad na matanos asin susunod sa iyang kaplanuhan. Mantang inikirundo kay Diyos Sibira, alimabigan ng pagkawalalibo kay Maray na Bareta, pinapakirundong kita na ang pagtubod bago sa naman sarili, kundi para man sa komunidad. Sa rong katudanan, tamay na ginawan para sa simanos at simanapon. Ay dalaga pilihan, nagpakirundong sa sato at satong responsibilidad bilang sa rong Kristyanong syudadano, na ang satong desisyon nakabase sa paglaon na satong minamao. Sa satong pagmurumurot sa pagsakit asin kapangganahan ni Kristo, lugod magtaoy ni satong inspirasyon na pagusugod ang satong pagtubo. Ipagugma ang pagbaklay ni satong diocese, asin idusay ang satong sarili sa pagturugan na nakapatugmad sa kaharian ng Diyos. Lugod kapaglaadon at sa iyang muling nataramong sa krus, at sa tumusod na isabuhay ang paglaon na sa itong ipinapahayag para sa simbahan, komunidad, asin sa mga kasunod na henerasyon.
Meron na Ama, patawad sa sinta, dahil hindi na aram ang sa ilang pinili. Ang oras na ginabot na, oras na siya hirap na, nakapako sa krus, tinios ang tulog, nagagad, padalos na namumuo. Ang kasakitan na mati ni Jesus. Labi-labi na. Poon, kasya tinako, minuda, pinagsampali, pinagulog-ulog, ipinahampa, kinurahan yung tulog, ipinasubo, ipinilang ng kriminal, asin, pinagpasan ng krus. Ngunyan niya siya sa itaas ng krus, nakapagod, pinagmamasdan ng mga tao, pinagmamasdan ng katauhan na nakapalibot sa saya. Ini ang mga tao na sa iyang dinulong, pinakakan, kinamutan, ginibuhan asin, pinagiglan, ni mga tarakula, asin, kanangalasan ng mga bagay. Ini ang mga tao na nagurukyaw, ni mga sanga asin, nag-aawit, ni mga salmo, asin, nagsasabi, ni pag-umawon ang aking didalik. Anagad, pagkatapos ng nagkapirang aldaw, ang saitan kagasod, iba naman. Bako ng pag-umaw, kundi pagpuhusga, ipako sa krus. Ini na mga tao na nagkurang kasi nagturo na ipako siya sa krus. Mantang nakadapat siya sa krus. Pagkatapos na pinaluluya siya ng mga lugar na nababalat sa atin. Ang lugar na dinagagiligan ng gano'n, kaya babakan sa iyang pagkagutom asin pagkapahaman na namamatian si Jesus padalos na namumuo. Mantang pinagmamasdan ni Jesus ang katauhan, bakong kaangkutan, bakong hinanakit, bakong pulungin buo ang sa iyang namamati. Kundi pagkahira, pagkamuot, asin, kapatawaran. Huli kaya, siya nakapagsabi, Ama, patawad na sila, dahil hindi aram sa isang nililigo. Ang inalihan ni Jesus na kasakitan, bumangal kasumpitan niya ito kabos, puli ang pagpili niya ito ng kasama. Kasi pagtalikod niya ito mismo kay Jesus. Minsan kani, 2,000 taon na ang nakaagi, siya pamananggan ang satong ginigibo. Imbes na pilion si Jesus, mas pinipili niya ito ang iba. Mas pinipili niya ito ang kasama. Minsan kani aram niya ito na ang bunga kan sa ito pagpili, magdadala sa ito pahanayon sa ito sa satuyang Diyos. Araw-araw kita pinipili ni Diyos, minsan kani niya ito siya pinipili. Ngunyan kuya na naman kita sa panahon ng eleksyon. Oras na naman yung karilian. Takol na naman na magagayo ng kitang busis na nadadako. Magagayo ng kaisipan na pag naisipan sila pag-oras na yung kampanya. Misan ngayon dahil man mangyayari kan iba.
Takol na naman sa sato ang mapili ni kandidato. Sirek ang pagpili kang katauhan na patwason sa bilangguan si Barabas na sarong kriminal, asin si Jesus na mayo man sada iyo ang ipapago sa krus. Inaagyan kita ng tataraman na ini na makanood magpili ulit ang ginawan kita ng Diyos ng talino sa satuyang gagamiton sa sarong marahay ng pag-desisyon. Ang tataraman ni Jesus ang Ama ang patawad na sinda talagang aram ang sa ilang inigibo di manulod paulit-ulit mabigla mahilig sa to na daing nga to aram ang sa to inigibo. Kulita binigyan kita ng Espiritu Santo ng kabunungan, pakaaram, asin pakasal. Kung kaya aram niya to sa itong inigibo, aram niya to ang sala, aram niya to ang kasatan, aram niya to kung sisay baga may kakayahan na magtabang, kakayahan na tabangan kita, asin prosperun ang sa itong banwa. Makakot kita magpili mo niya na eleksyon. Ning sarong tao na iwan ng takulang pagtulog na sa pagkamo sa Diyos. Pati mamuot sa kapwa asin marahay na para napaarugan sa iba. Dahil manulog kita masariyaw ng kasakitan. Ning tibay magsayaw asin kayamanan. Kundi mahirap kita kay mga kakian sa mga asol na panahon na parehong sistema ng panggobyerno ang sa idan mai-experience siya sirik sa po. Dahil na kita magpadala sa idan ng mga pangako na dahil manganin minsan napapangyari kaya iba. Makanood na kita sabi na aram ko na ang satong hinigibo. Pati na akong tao, huli kang biyaya, itinaos ako ng Espiritu Santo. Dan ako binunyaga. Pinatamaan lugod, pagsayangon ang biyaya ini ng Espiritu Santo. Makanood, matulog kita. Ganito ang sa itong isip, sa pag-desisyon ng tama, lugod sa kada pagpili niya doon na imang kita makalinaw na pilitong si Jesus. Siring na siya padabos na pinipili kita. Pinapagkaroon kita kung yan kang patarapan na ini ni Jesus na makanood kita magpatawan kay mga pagkakasala sa itong kapwa. Kung kita pinatawag ng Diyos sa itong mga kasalanan na sa itong inigibo, di manulog niya ito pagtugutan na ang puso niya ito na mabilanggo sa kandukan. Kulungin po asin pagmakasalir. Padayaw na naman niya na Simana Santa ang tulungin buod kasi niya natin sa satong puso. Makanood kita magpatawag, kapatawadan, pagkamuot kasi pagkahirap ni Jesus sa katawuran. Na naging rason kung nga sa likod kay kulong kasi pagtios sa sariyang namati, yaw paman nanggad sa iyang puso ang pagtatawag, ang kapatawadan. Lugod na ikot na tataramon na ini, padalos malugod niya itong madamo kasi makanood man kita magsangkit ini ang Ama patawadan sinta at ininda aram sa iyong
Ikalawang tatanawin. Sa katotohanan, sinasabihan ka na, ngunyan lang sana makakaibakas ako sa paraiso. Mga tatanawin, kan sa tungkulan ng Jesucristo, sa santulisan na katay niya, duman sa krus. Mga tatanawin, na nagpakaya sa to ni Panglaon, pagtubod asin pagkamo. Kalbamalik na niya ang istorya, manunod sa tulisan, napatay ni Jesus duman sa krus. Sila na pakasala na anuman sa to. Sa tulisan, nagsusunod sa sayang kasalan, asinanungan, asinanin niya na si Jesus ang sa iyang paglaod, asin kagtasan. Alagad na sa Roman na tulisan, dahil nagsunsod kan sa iyang kasalan, asin pinakulong pa ang sarong kakulana. Sakto kadulang tulisan, alin daw ang sarong ginigipo. Ang magsunsod o palagos na magsabi, isipo niya ito na kanyawan kita sa kaputakan ng tulisan. Ang tulisan na dahil inintindi as itinatapit ng susilan na namamatian manyato. Tulisan na araning matapos ang sa iyang buhay, digdi sa tinamban. Sa mga momento na yaw kita sa pagsalit ng buhay, daw ang sa tungkol po, alagad, dahil yan po pakalinawan na iwasin katagin. Yaw sa katagin niya ang sa tao silensyo. Tao nakikilaman sa sayang pagsakit, mas kinganin dahil siya kasalanan na kinibo. Tao handa siya nabugon, asin ang pangalan Jesus. Mga tugang, kung kitamaan niya sa kasakitan ng buhay, mga pagpalawang ng buhay na minsan nakaan na kita ng pag-aaw sa satong buhay. Dahil yan ang kalinawan na yan sa katagin niya ito ang taong silensyo. Taong handa magdamo sa saimo. Matao ang pagkakataon o oportunidad na ika magbago. Dahil ka isisikwa. Dahil ka imusgahan. Dahil ka ihubon, asin dahil ka pababayaan. Asin ang tawaan, dahil iba, iyo ang satong kagurangan ng Jesucristo. Ano man dapat ang ibuhon, tangay magkaroon kita ng paraiso sa sukoy buhay? Nalapanta ang tulisan, simple man sana ang sayang tinipo. Naglangin, nagtubod, naghagad ng kapatawanan, asin naglaw siya kay Jesus. Pinapagkaroon lang kita,
mga tugang sa pagtuhod, aralin na naman direksyon, mapili naman kita ng mga lideres kan sa tumbanuhan, lugod, ang pilihan man nato na magiging mga lider at sa buong sosyedad, iyo ito mga lider na iwang katito, naarog sa sarong tulisan, na minaapo sa iyang pagkasala, nagsolsol, minalao sa grasya ng mahal na Diyos, asin may pagkatapos sa Diyos. Kada mo eleksyon ng langing lugod, alog sa sarong tulisan, pilihan man niya ito ang mga kapagparahay, bago sana para sa satong sarili, kundi para sa ikarahay ng katapsan. Asin, ulit ang isip niya ito ang karahayan ng katapsan. Mamatian niya ito ang presensya kanamon na Diyos at paraiso na iyo ang kaharian ng Diyos. Ang paraiso ang kaharian ng Diyos sa mga lugar kung saan namamatian niya ito ang presensya kanamon ng Diyos. Asin ang paraiso, doon niya ito mamamatian ang katuninungan. Asin dahil sa tol ng kaumahan. Lugod araw sa tulisan, maagi man kita ang instrumento ni Diyos na mahikayat ang sa kanyang kapwa na padapot sa magtubod, maglaro, asin mapoon sa Diyos. Ninulit na dahil pamamakato sa ito, ng totoo kaumahan, katulinungan, asin buhay na dahil kasangkuran, kundi ang sa itong kaburangan. Nasa kapit na panahon, sasabihan ng kita, totoong sinasabi ko sa inyo, ngunyan man sana, makakailangan ka sa paraiso. Amen.
Ikatulong tatarang. Babae, uya ang sa imong aki. Aki, uya ang sa imong ina. Grasya ni Diyos na lokal na eleksyon, yaon sa laok ang taon ay pupiliyo ng paglaan. Ang kamapotan ng tao na yaon sa kamunduan asing kasakitan. Iyon na igwa pa daw ng paglaon. Ano ang sakong lalaoman? Asin kung kisay ako malaon. Mga tuwa, sa tuyang ni Mateo ang mga buot ipasabot sa sato. Kan ikatulong tatarang. Babae, uya at sa imong aki. Aki, uya at sa imong ina. Ang paglaong akong paghangad o paghagad ng mga bagay-bagay, kundi sa rong hararong na pagtiwala sa Diyos, sa rong katotoohan, na kung mata kita, padagos na naglalaon. Iyo, pordahin sa namatyan ka na, asin itinaon na ini ni Diyos sa sato. Bago pa man si Jesus magadan, itiniwala niya sa iyang ina, sa iyang disipulo. Normal sa taong nagsasakit, asin nakaatubang sa kagalanan, ang mga panunod-tubod. Bago huli, tanawaan ng paglaon. Alagad sa rong konkreto, asin harap na paglaon. Paglaon na sa Diyos, nakapagtukan, asin sa Diyos na makuha. Siriman, kita ng aking niya, itinawala niya sa iyang ina. Ngani natawanin paglaon, kita ang mga namumundo sa iyang pagkagalanan. Ngunyan, minaatubang kita sa kagadanan. Kagadanan ng tinapan, kagadanan ng pagtubod, paglaon, asin pagkamuha. Sa daing mahaloy na panahon, mapili kita sa itong mga lideres. Itataon na naman sa ito. Tataon na naman niya ito at sa tuyang paglaon sa pagbabago. Ipagkakatiwala-iwal niya ito at sa tuyang sagradong boto sa mga tao na nangako kan mga bagay na hinahanap ng tao sa kinapan. Mga tao na nangako ng panahon ng paglaon. Alagad ko sa kong pagpasohon at sa kong pagbuhay-buhay niya, asin ka mga nakaaging mga panahon. Itinaon na daw nila at ipapanaga nilang paglaon, ang pagpili ng lider, sarong gawi ng pagtubo, pagsabuhay ng mga kapagdoan ni Jesus. Sa ikatulong kataramo na ini, inaakyat kita ni Diyos, na ripasumon ang satong konsensya, hilingon ang kahayan ng kagabsan, bako kang sarili. Totoo na si Maria, pailihan ni mga namumundo, alagad sa momentong ito, kinakaikuhan niya ni pailihan, asin harap iyan ni Jesus. Kung kaya, itiniwala niya ini sa iyang disipulo padaman. Daman, pinako sa iyang maron. Pagkamuot kan aki sa ina, kanina sa iyang aki. Pagkamuot, asin pagpakulog, nitsarong na umutan sa iyang mga katuod. Bilang mga pinagyagan, nakikisumaro kita sa pagkapalit ni Jesus. Kita iwaning responsibilidad na magpamiti, tukdoan ang nasintiyahan ang labang sarong. Sa mga pagsabuhay kakainin, ginigibo ng presente ang Diyos sa ginang sa satong pagkakaroon. Nagiging kitang
ng buhay na saksi sa grasya ng paglaon na minagikan sa Diyos. Kitaan ang mga patotoo na ang paglaon na dai nagdidis ka na. Kisay ko ititiwala sa kong sadiri asin sa kong futuro. Kung iisipon ka sana ang sa tong pagsadiri kamubotan, kung dahil ka pakikilabotan ang inagranay kang ginagawa. Makakasabi pa lang kita na igwa ng paglaon, na igwa ng Diyos. Mga lugar, ang totoong pagmakulong, ipinahingin na sa to ni Jesus, kanyang siya sa krus. Ang totoong nagmamaot na manginotan na sinisibagon, ang pagkapa ng tao. Iyon itong nakakasabot kan pagmati kaniba. Sa momento ini, hilingon ta ang kabugtakan ni Jesus sa krus. Ibugtak ta sa pagsadiri sa kabugtakan ni Maria Asibuan. Himantayon ta ang apol sa to ni Jesus. Para misay ang sakop pagsakripisyo. Daing iba, kundi para sa sakop. Para sa to ang kaligtasan na ini. Siring ang pagsakripisyo niya para sa kabasan. Lugod sa satong pagpili, isa sa taman para sa kabasan. Ipamili ka ang gabos na kandidato, ang mga tiniwalaan, asin tiniwalaan ka at sa tong sadiri. Hagalon ka ang tabang ng Espiritu Santo, nagiyakan na sa tong desisyon, bilang botante, asin sa paminanyagan, tangangin na mapagpurupan ka ang sa tong pagpili. Sa lambang pagpigkalan nato sa krus ni paglaon, kaibahan nato si Virgen Maria. Ako nato ang kapangganahan ng krus. Di kita magsumpay sa tunay na krus ni paglaon. Itinitiwala ta ang gabos na bagay sa Diyos. Huli ta nagalaw kita na igwa pa ini kakaraman. Siring na si Jesus, tinitiwala niya ang sa iyang ina, talang lalaon siya, nabibirikot ka sa tong sadiri, sa sabiya, sa mga taman at sa iyang ina. Ititiwala ka ang sa tong sagradong boto sa mga kandidato, sa paglaon na maging marinas ang sa tong pagpuntakan sa mga makatong tao. Kung kaya, itiwala ang futuro sa tao na muna, representar sa presensya ni Diyos sa ginagawa. Kaya, sa lambang pag-ibig nato sa Jesus na nagsasangit sa krus, magirunduman nato na igwa ang ipaglaon. Nagtitiwala ang Diyos sa to, naglalaon ang Diyos sa to. Nung ka, nawaran siya ipaglaon sa saboy. Kaya lugod, piliun nato ang marahay. Gamitin nato ang sagradong pagpili na ipinagkatiwala sa sato, asin padalos kitang magtingkalan sa krus. Tanganin sa rapay kitang maglambay, na kita mga peregrino, pasirin sa krus. Mga peregrino, yung paglaon. Kaya, tadaw pamanto ka, kalalko. Tadaw, tanapupurisaw ka. Igwa ni paglaon, igwa ni Diyos.
Ika-4 na tatangamon. Diyos ko, tadaw ka pinabayaan mo. Yaon naman sa krus si Jesus, panahon ng mga lugar, naiinitan, napapaha, inabandonahin sa iyang mga amigo, pinagtutuya-tuya ng mga tao. Sarong taong inosente, alagad nakakamati ng makuring pagtipos na maong matanos na ipadanas sa iya. Sa tahaw kan gabos na ini, namatean niya ang kagabatan ng estado ng tao na siblag sa mahal na Diyos. Siblag sa pagkamuot ng Ama, pagmati ng tao pinabayaan. Kaya sa mga huling hinangos niya, nagkapurahaw siya ni makagulumundong panangitan. Diyos ko, tadaw ka pinabayaan mo ako. Iniman ang ilagrangay ni kadakol-dakol ng mga kinumadwa niya to, ngunyan ng mga panahon. Diyos ko, tadaw ka pinabayaan mo ako. Hain ang Diyos ngunyan ng mga panahon na masakit ang satuyang ekonomiya. Nabagina sa ng alpog na pidahayong ng hangin ang kwarta na bilog na maghapon pinagpagalan. Hain ang Diyos ngunyan na nasasakitan kita makahanda man lamang ng masustansyang kaulon sa satuyang mga labesa, huli sa kamahalan ng mga barakalon. Hain ang Diyos ka nasusulo ang bilog na syudad sa California. Hain ang Diyos ka naglilinog sa Myanmar, asin Thailand. Hain ang Diyos ngunyan ng mga panahon. Hain ang Diyos sa tahaw ka ining karirimukan sa satuyang nasyon, huli sa pagkabaranga sa politika. Pinabayaan daw kita ng Diyos, may paglaon pa daw talaga. Ano ang silbi kan jubileo ng paglaon na tiga para tiwak-tiwak ng simbahan kung kabalik ka man ng satuyang namamatean? Diyos ko, tadaw ka pinabayaan mo kami. Hain ka ngunyan kagurangan, ngunyan kalabi-labi ang samuyang kasakitan. Ngunyan na panahon ng pilihan, naglalaog na naman kita sa mga pangako ng kandidato. Alagad tunay daw na makatausindan ng solusyon na makatabang, tanganing maihawakas kita sa mga presenteng pagkilos niya to. O tibaan papalaumon sa naman kita sa mga pangakong napapako. Difícil nang magtiwala na magkakaigwa pa kita ng mga lideres na uyon sa kagutan ng kagurangan. Maski ini nakakawara ng paglaon sa satuyan. Kita mga Kristiyano na nagmamagod na magkaigwa ng mga lideres na nagsasabuhay ng pagiging marhay na lider ng Kristiyano. Alagad halamig na panahon ng rin kita na kukontento sa mga nakatukaw. Igwapin kitang pigahanap na din niyato nanunumpungan, kaya ang pagmatik niyato, nagiging kitang kuripon sa sadiri niyatong banwaan. Pinabayaan na daw kita ng Diyos, siring sa mga Israelita, duman sa rona ng Egypto. Araw daw kita sa Israel, nagatos na taon pinamahalaan ng mga marurumpot na mga hadi, asin pagkatapos ipapasabot sa kaurignan ng Babylonia. Makakahukas pa daw ang satuyang nasyon sa kasusuggan asin pagkabarangang politikal. Kadakol ng mga kahabutan asin ang gabos minatundag sa sarong kahabutan sana. Pinabayaan na daw kita ng mahal na Diyos. Sa luba ko, ang Diyos na inong ka nagpabaya. Kan apat na gatos na taon nasa kaurignan ang mga Israelita sa Egypto, hinahamanan niya ang plano tanganing sinda makatalingkas. Kan ang Huda asin Israel nasa kamot kan mga marurungkot na mga hali, hinaandal na sinda ni Diyos para sa tunay na hali na maabot. Kan sinda nasa kasusuggan ng pagkauripon sa Babylonia, inandam na sinda ni Diyos para sa mamuramay na pagbalik sa Jerusalem. Kan sinda nasa kolonisasyon ng Roma, duminatong ang Kristo na nagpahiling sa sainda kung anong anuot sa bihon ng pagiging tunay na halik.
propeta asin padi na magiya sa inda pasiring sa harong kan Diyos Ama. Kaya sa tanaw kan gabos na kasakitan na sa tuyang inaagihan unyan ng mga panahon, day po kita mawarani paglaon, day kita pinapabayaan ng mahal na Diyos. Sa pagkurahong ni Kristo naman sa krus, kaining makamurumundong mga tatarapon, inaagyan na kita na dahil magbutas sa pagsari sa Ama. Kinurahaw niya ang inagranay ng sarong taong nakakamati ng makuring kasakitan. Alagad sa iyang pagtios, pinahiling niya na yaman man siyempre ang sa iyang pagsari na ang gabos na bagay kaikuhan mangyari tanganing mautong ang kabutan kan Ama. Ang mahal na Diyos sa inong ka nagpapabayad, dahil nung ka siya magbabaya kung kita nasa balibisidan. Kaya magsari, magtiwala, asin ang bilog niya kung buhay sa kaugmahan, asin kamunduhan, sa Diyos sa tuyang ipaubaya. Kalimang katarang, napapaha ako. Nga dapat sinabi ni Jesus, napapaha ako. Ano nga doon niyang ipakanya? Sinabi niya iyan, tanganing mauto, ang sinambit na kasuratan. Ang propesya na nasa Salmo Kapitulo 22, versikulo 16 na ang sabi. Nagmara na siri sa rong pasor sa kuyang puso. Asin sa kuyang dila pinapon sa kuyang maragman. Sa alpog ni kagadanan pinag-iyayang ako. Siring man sa pagbalik niya ko sa daan ito. Magigirong tuman ta ang mga Israelitang na sa indang pagpakulay ng diyan sa dalan ni siya. Nagtios, napagan, asin, naghanap ng Diyos. Ang pagpapaha ng Diyos, resulta kagabos na ginibol sa iyang pagpakulog, paghampa, kulog sa namamagian na nayaring pasakitan, dagdag pa ang lubas ng pagpasan sa krus. At sa iyang pagpaha, pakusan ng pisigal,
kapahap, who was thirsting for help, both human and divine. Ano ang nalulutan sa sinabi ni Jesus? Para kay Jesus, bakit kaluyahan ang kurahaw na mamatian niya, asin iyuman dapat ito? Sa kadaklan na beses, pinipili tang dainan sa nasabihon ng manunod sa mga pangangailangan. Sa paglaon na kita matatabangan sa tuyang pagpaha, makusog niya itong karamon. Napapaha kita sa Diyos, napapaha kita ng sabah, napapaha kita sa pagmangno asin pagkamo, napapaha kita sa justisya, napapaha kita sa matay na gobyerno, napapaha kita ng matay ng lideres, napapaha kita. Ang kinamang karamo ni Jesus, hinapatotoo na hinahanap ang tao ng buhay na matiwasay asin makunin. Asin iyo ini ang matao ng kabasugan sa iyang kalan. Kaya maksud niya itong paraan na mapaha ako. Ang pagkaraming siring makukuliyahan kundi kakusugan na makukuha sa kapakumbabaan kadakon kitang napapahakan pero di araw kung ano ang magpo. Sa pagkuraw ni Jesus, nahihiling ang tunay na pagpapaha ng tao. It is a plea for the spiritual need of humanity, is forgiveness, love, and justice, as well as the manifestation of God's help. Ang inang simbahan, nahihimuhan ng itaon at pangangaiipon ng tao, sosyal, moral, at spiritual. Pinapamati simbahan ang mga taranon San Pablo ang paglaon sa inyong Diyos nila. Katabang simbahan ang tuyang gobyerno sa pagsimbag sa kapahaan na inimitaw. Kaya ini ikalimang huling na karamo ni Jesus, mga ngamulan sa tuya. Urong sa kaini nagdadaladang eleksyon na ipahayag niya to na kitam nangangailangan. Napahalagahan at pagpili ng mga taong maglilingkod sa to sa loob ng makaperang taon. Napapaha ako ang siring ng mga tataramo sa bumo. Sa Roman, pangampunan sa tuya ni Jesus na siya napapaha para sa tamang pagpili ng lideres. Napapaha siya para sa to. Ng matay na lideres. Napapaha siya para sa to ng papahalaga sa gradong mundo. Napapaha siya para sa to ng matay na gobyerno. Igwa pa kita ni paglaon. Kasi ang paglaon niya iyan, yaon sa sitong mga puso. Tanguga iyan, dangan makapangkat ang paglaon na daig na nagdidisganan. Pinubuktak niya to sa tuyang paglaon sa mga pamot ng Diyos, sintabang ng tao, sa siring na paagi, sa tuyang sinasabuhay ang inako niya itong ministeryo ni Kristo para kitabin mo na God, pagkapali, pagkahali, at pagkapapeta. Sa maabot na eleksyon, magiman lupot kitang bungan, pamigbi, ang sa tuyang pagpili ng maninigong lideres sa tuyang komunidad. Igwa kita ng marhay na paghagol kung si Isay ang tamang kakahang posisyon. Kaya ang kita madunong asin magsiyasat kunya ng perilian para sa ikarahay ni Gawus. Kaligdal at pagkutikan. Pahayag niya ito ang katotohanan. Ikapali, hali asin propeta
presensya ni Kristo. Nababa ako, duman sa itaas ng krus. Pinugnali ni Jesus ang pagpahak para sa buhay ating kabanalan. Ika, ano ang sa imong napapahaan? Ano ang sa imong hinahanap? Ano ang sa imong pangkot? Justisya, katulungan, kapatawaran, buhay, kabanalan, sa taon, leader, Diyos. Makisumaro kita kay Kristo. Kaibahan niya, sabihin ang napapahaan. Ika anong natatarang? Consumatum est, natapos na. Pagkatapos na mag-ako kalsuka, nagsabi siya, tapos na. Nagpapasabot ini na nautugnaan sa iyang daganon na misyon, as sinabayadan na ang halaga kan mga kasalanan katawuhan. Tiniyos niya ang sakit na kuta para sa to. Ang kulong na kitakutaan ng Diyos, huli kan sa tong mga kasalan, nilugad siya. Huli kan iibot ang karatan, hinampak siya. Nabulong kita, huli kan pagdusa na siyang tinios. Na umayan kita, huli kan mga hampak na sa iyang inako. Si Jesus naging masinunod-sunod, sagkod sa kagadanan, huli sa satong pagsuhay. Si Jesus, dahil niya naging maimbod, huli ta kita daing pagtubod. Siya ang nagpaksan kan sa tong kasalan, siya nagtios kan sa tong kagadanan, buminulos ang sa iyang dugo, asin bilibo niya inigabos sa pagkamuot sa to. Binayadan ni Jesus ang satuyang
pontifikalan. Natapos na. Ang sa iyang kinurahaw, kurahaw ning kapangganahan bakong kadaogan. His death was not a defeat, but the ultimate victory over sin and death. Tapos na, sarong kapangyaganin pagkuyog na nauto, na dahil sa kaibudan na ini ni Jesus, uminabot sa sato ang kaligtasan. Ang sa iyang sakripisyong gihimo, once and for all, is the ultimate means of reconciling us with the Father, na iyuman ang ipinaghirumdum sa satuya at jubileo ng paglaong niya na taon. A time of mercy, restoration, and renewal. Kung babalikan niya po sa daan na tipan, ang taon ng jubileo sa tradisyon kan mga Hudiyo, sarong panahon na ang mga utang pinapatawad, ang daga ibinabalik sa mga maninigong kadsaliri, asin ang mga tao pinapatalikas sa kaulpunan. Sa pagpahayag ni Jesus, natapos na. Nadamukta ang kapatawaran, asin katalikasan sa masalangkaw na level. Taan sakripisyo ni Jesus sa krus, nangangahulugan kan kapatawadan, kan pinakadakulang utang kan katawuhan. Ang utang ning kasalan. Kaya, ang sa iyang kapangganahan laban sa kasalan asin kagadanan, nanggad nagkaunin katalikasan sa kagabsan. Tapos na, nagpapahiling na natapos na niya ang trabaho ng pag-utob kan gabos ng mga propesiya en relasyon sa iyang misyon digdi sa kinakban. Bilang sarong propeta, he was not just a messenger, but the fulfillment of the message. Sa bilog niyang buhay, ang sa iyang mga libo, katukduan asin dawa na ngani ang sa iyang pagsakit, gabos ini kautuban kan mga luha, kan mga hula sa daan ng ipan. He did not leave any part of the prophetic mission unfinished. Puon sa pagkamundag sa sabsaban sagud sa pagkabitay sa krus, pinasiguro ni Jesus na ang gabos mahaman sagud sa huring detalye kan pagbalik niya ng katawuhan sa katanosan. Mantang ang kautuban kan mga propesiya na otob sa sakripisyo sa krus. Ang propetikong misyon ni Jesus nagpapadagos sa paagi kan simbahan. Ginigurumdum niya to ng itang mga binyagan ng simbahan asin kita man nag-ako kan siring na katundan. Bilang propeta ni Jesus, nagtarang tumang sa injustisya, pang-aapi asin korupsyon, asin nangapudan para sa pagkamot sa kapwa asin pag-ataman sa mga napapabayaan. Bilang mga parasunod niya, inaagyanan kita na magsunod sa halimbawa ni Kristo sa paagi ng pagtarap ng totoo, manungod sa mga isyong mahalaga urog sa maabot na eleksyon. Kabali na hindi ang pagsilibrar, pagkonsiderar kung alin ng mga kandidato ang talagang kapahalaga sa hustisya, sa pagiging honesto sa indang kandidatura na dai mabakal ng boto, asin kita man dai mapabakal kan sa tong mga boto. Kandidato na igwa ng integridad. Mahalaga ang botohan sa maabot na mayo. Kaya magpili kita kan mga kandidato, mga komitibo sa pagpalakop kan karahayan kan kagabsan, urong na kan mga lukha asin nasa laylayan. We are called to be a prophetic voice in our society, advocating for truth, transparency, and accountability. Gilumdumuntan ang paabot na eleksyon bako sa nang sasakuyang mga maboto asin kandidato, tagabos man kita. Whatever our status in life will surely be affected by the result of the election. Si Jesus na iyo ang hari ng mga hadis, iyo ang pagdaog kang pwersa ng karatan asin kagadanan sa kinakban. His kingly mission was to establish God's kingdom, and by offering himself as the ultimate sacrifice,
He conquers the powers of evil and death. We could not earn salvation. We do not deserve salvation. Alagad itinauas yung pinangyari ini sa saguya, huli na lamang kay Jesus. Siya ang satong halangkaw na padi, nagilibo ang gabos, tanganing sa nang mailigtas kita sa satong mga kasalan. Ang sa iyang sakripisyo perpekto sa pagdarasa sa tuya na makaigwang itang pagkipag-ulian sa Ama. It is finished. He has fully accomplished the sacrifice needed to atone for the sins of the world. At siyang kagadanan iyo ang ultimo asing pinal na sakripisyo, huli kang pag-utog niya ng kabutan kang Ama. Naliligan kita kan sa itong mga kasalan, kan ilulot ni Kristo ang sarili niyang hawak, makasarumbes para sa gabos na panahon. Tapos na, He really finished what He came to do. At sin pagtapos kan sa iyang misyon, binayanan niya, nilubos, ang halaga kan sa tuyang pagkakasala na inungka niya kung mababayanan. Salamat, Jesus, sa pagtubos sa mo. Kapitong na taramon. Ama, sa imong kamot, idinudulod ko ang sakuyang espiritu. Kan maot ko na, naguntok at pansadlang kan agaw, asin nagtlo ang bilog na daga sa kul alas 3 ng hapon. Dahil na mga sa tahaw ang kuntina na nasa laog ng templo. Nagkurahaw si Jesus. Ama, sa mga kapot ko, idinudusay ko ang sakong espiritu. Pagkasali ka ini, si Jesus idinukuan payo kasi nautsan.
Misyon ni Jesus na iligtas ang katawuhan halik sa kasalan. Puon sa iyang pagtukdo, mga nalasa na gilibo, mga paglingkod, inutog niya ang kabutan kan Ama. Ang sa iyang pagsakripisyo sa krus, iyo ang pinakahalangkaw na gawin sa iyang pagkamuot asin pagsunod sa Ama. Kaya nakakurahaw siya sa huling pagkakataon. Pag-ibig ni pagsalig sa Diyos. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Ini pagpanilig kan sa iyang pagtiwala asin pagdusay sa kabuotan kan Ama. Sa paagi kan sa iyang pagkagalan, nagtao siya ng pagdaong asin kaligtasan sa gabos na nagtutugod sa iya. Ang kagadanan bakong kataposan. Sa likod kan sa iyang makuring pagtios, dahil si Jesus nawalan pagdaon. Ang sa iyang muring tataramon, sa patunay na ang sa iyang misyon natapos na, asin siya igualin makusog na kumpiyansa sa pagkabuhay niwa. Kung sa niyang sinakripisyo at sa dibig niyang buhay, dahil siya nagadahin huli na naging maluya ang sa iyang hawak, kundi kusan niyang tinaoan sa iyang espiritu sa Ama. Ninhuli na sabi niya, mayo rin si Isay man na makakakuakan sa kuyang buhay. Itinudusay ko iyan sa sadiri kong kagustuhan. Ninhuli na si Jesus bako sa ng totoong tao, kundi totoong Diyos, igwa siya ng kontrol sa sadiri niyang buhay asin kagadanan. Ang sa iyong pagkagalan, bako kadaugan, kundi kapagganahan tumang sa kasalan asin kagadanan. Sa Biblia, ang kalikluman kadalasan pinasimulo kan paghukom kan Diyos. Naanggot ang Diyos bako sa taong nagkasala, kundi sa kasalan. Ang pagpadara sa kalikluman sa oras ng kauntuhan, mantang si Jesus nakabayubay sa krus, sa indikasyon na ang kabayadan ng kasalan tunay na nanggad na magaba. Digdig pinahiling na ang satong kasalan bakong salit o simple sa tubang ng Diyos, kundi seryosong pagkakasala na nagtapos sa pagdulot ng bugtong na akit ng Diyos. Ang taon ng jubileo ng pagtaong sa pagirundong na sa likod ng mga pagbalo, igwan ba akong kapinunan? Igwan ang biyaya kan pagkabuhay iwan. Sa huling tataramon ni Jesus, nanugdan niya to na ang tunay na pagkaong dahil nakadepende sa sadiri niya itong puso, kundi sa pagdulot kan sa buhay sa Diyos. Sa kinaban mo niyan, sa tubang kan mga kalamidad, giyera, pagtios, korupsyon sa gobyerno, kalilibukan sa politika, dahil niya ito maiwasan paghapon. Hain ang Diyos. Alagad sa krus, ipinahiling ni Jesus na ang Diyos iyaon. Nagtitios kay iban niya ito. Ang jubileo ng pagdaong dahil nangangahulugan kan kinakban na mayong pagtios, kundi sa rong kinakban na igual kasiguraduhan na nun ka kita babayaan ng Diyos dawa sa pinakadiklong na momento din sa itong buhay. Kaya ipagkatiwala niya ko ang sa itong buhay sa Diyos, ninhuli na siya ang tunay na nagtataoning paglaong asin bagong kapinunan. Sa maakot na pilihan sa Mayo, sa pag-ibig ni Jesus, Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang saktong espiritu. Sa rungkat challenge sa 'tong pagtubod bilang mga Kristiyano.
Kay buhay niya kung ipagkatiwala sa Diyos ang satong nasyon. Alagad pakubuhot sa bihon, mayo na kita gigibuhon. Ang pagtubod dapat mahiling sa satong pagboto base sa konsensya asin pamigbi. Ang lambang boto mahalaga. Magpili kita ng mga lideres na igwaning pagmakulog sa banwaan, sinserong paralingkod asin gasunod sa mga katukduan ni Kristo. Ang satong pagboto bako sa nagsimpleng pagpili, kundi pagpahiling kan sa itong paninibagan sa Diyos asin banwaan. Kaya piliyon lugod niya ko ang mga lideres na kaya sa buhay ang pagkamuha, hustisya, asin tunay na paglingkod. Mga tugang, ang elon asin anuring tataramo ni Jesus, puro pakiolay sa Ama. Ang elon, kapatawaran para sa mga kaiwal asin anuring, pag-ako kan Espiritu. Puon sa puon hanggang sa huling, mahigiling ang pagtitiwala ni Aki sa Ama. Hanggang kagadanan, nagtutugdo si Jesus asin cross ang sa iyang pulpito. Ang halipot min sa iyang mga tataramon, mas lalo dakula ang sa iyang tinutugdo. Mga tataramon bako mga tataramon ng pagsuko sa kaiwan, kundi pagpaubaya asin pagbutas kan sa diri sa Ama. When Jesus called out, "Father, into your hands I commend my spirit," He is ready to offer His life for the sake of humanity. He is not calling for a rescue, but He is declaring His total surrender to the will of God. We are the ones being rescued from the scourges of sin and pains of condemnation. Bilang hari, pari asin propeta, inuutos ni Jesus sa iyang tripling misyon hanggang sa uli niyang hinamos. Bilang propeta, sa krus si Jesus naging tunay na paratokdo ng pagtubod. Itinugdo niya kung paano magsalig sa kapangyarihan ng Diyos bako sa tao. Bilang pari, ang sa iyang kagadanan ang pinakahalangkaw na sakripisyo para sa satong kaligtasan. Pinabanal niya kita sa paagikan sa iyang dugo. Bilang hari, ang sa iyang pagkahari bako ihuli sa puwersa o pananakot, kundi ihuli sa kapakumbabaan asin pagkamuot. Duman sa krus, pinahiling ni Jesus ang sa iyang pagkamuot. Mayo ang pagkamuot na mas dakula pa isa sa pagkamuot ni sarong tao na minadusay kan sa iyang buhay para sa mga katuod niya. Namutan kita ni Diyos asin inaagyat kita ni pagkamuot na ini ni Jesus na maglakaw bilang sa sinudad ng simbahan o simbahan na naglalakbay na sarabay na palok ng paglaon. Ang dalan pasiring sa buhay na naisagkod bakong madali. It is not a bed of roses, kundi inisarong dalan na paluking pagbalo, sakripisyo asin krus. Ang pagsulod sa pagkurangan nangangipuning pagtios, pagbigar sa sadiri, asin pagpasan kan krus. Alagad sa lingkod kan gabos na pagsakit, iguan ang kasiguraduhan sa pangako ng Diyos, ang buhay na daing sagod kaiban niya. Kaya dawa depisil ang dalan, magpadapos sa pagbaklay na iguan ng paglaon, ninhuli ang premyo, bakong pansamantala, kundi buhay na daing kasagkoran. Ang mga huling tataramon ni Jesus duman sa krus, magumanyatong mga sadiring tataramon, panuning pagsari,
panuing paglaom, panuing pagtiwala. Kung makanood kitang magdusay kan sa dili sa Dios, magiging madali ang paglingkod sa iya, asin sa kapwa. Asin kung umabot man ang panahon na kita man apuno ni Diyos, sa kasakitan o sa kagadanan, lugod kita man makasabi ng esensya ni Kristiyanong pagtubod. Ama, sa imong kamot, dinudusay ko ang sakong espiritu.